Maraming mga pangyayaring tunay na hindi pangkaraniwan. May mga karanasan tayong hindi natin inaasahan na mangyayari sa atin. Lalo na't minsan ay mahirap itong hanapan ng paliwanag. Katulad na lamang ng nangyari sa akin na talaga namang hindi ka panipaniwala, subalit naganap. Siyang nais kong ibahagi sa aking ipinadalang kasaysayan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Waldo, binata at isang bangkero. Maliit pa po ako, ito na ang ginagawa ko. Kaya nang lumaki at magbinata, ay ito na ang aking naging trabaho. Ito rin ang dating trabaho ng aking tatay na namatay sa sakit. Kaya namana ko lang. Ang nanay ko naman ay iniwan kami sa hindi maipaliwanag na dahilan. May nagsasabi na sumama daw ito sa iba. Masakit sa akin yon, pero wala akong magagawa. Kaya naiwan kami ng nakababata kong kapatid na si Pikoy sa kalinga ng aming lola, na siya namang naging tatay at nanay naming magkapatid. Dahil matanda na ang lola Agwida ko at mahina na ang katawan, kaya ako na ang siyang umako ng obligasyon para sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Maayos naman kahit paano ang kinikita ko sa pagiging bangkero. Naghahatid ako ng mga lokal na turista sa isla na kung tawagin ay Isla Halina. Maganda ang islang ito na madalas dinadayo ng iba't ibang turista. Makikita rin kasi dito ang isang talon na may malinaw at malamig na tubig. Mayabong at may malalaking puno. Sabi nga ng ibang nagtutungo sa Isla Halina, ay para itong isang paraiso. Kaya nga Isla Halina ang itinawag dito dahil totoong nakakahalina ang lugar na ito. Kapag nakarating ka rito, ay siguradong hahangarin mong bumalik kasama ang mga kaibigan at mga kamag-anak mo. Bangkang dimotor ang gamit ko sa pagdadala ng mga turista sa isla. Aabot ng hanggang 8 katao ang maaaring maging lulan ng aking bangka. Gaya na lamang ng sandaling yon na naghatid ako ng 5 katao na galing pa ng syudad at napiling pumasyal sa Isla Halina. Kaya nga lang, nang papauwi na ako galing sa paghatid, ay nagkaroon ng hindi magandang panahon. Matagal na akong bangkero, subalit hindi pa rin maalis sa akin ang kabahan kapag biglang nagngangalit ang panahon na kung tawagin namin ay subasko. Biglang lumalakas ang hangin at lumalaki ang mga alon habang nasa gitna ng dagat. Diyos ko! Heto na naman! Bigla na namang nagalit ang langit. Ang dilim at ang lakas ng hangin. Maging ang alon biglang lumaki aba. Kailangan makarating kagad ako sa dalampasigan bago pa lumakas ng gusto ang hangin at alon. Delikado ako pag nagkataon. Patuloy sa pagtakbo ang bangkan di motor na gamit ko. Nahihirapan na itong sumalunga sa mga alon dahil pasalubong sa malakas na hangin. Ano ba yan? Paano na kaya ako nito? Kailangan makarating na ako sa Pampang. Kapag biglang dumarating ang subasko at inaabutan ang isang bangkero sa gitna ng dagat, ay isang bagay lang ang aming pinakaaasam. Yun ay ang wag mamatay ang makina ng bangka para maipagpatuloy ang takbo hanggang sa makarating sa Pampang. Kaya nga lamang, tila hindi umayon sa akin ang pagkakataon dahil biglang namatay ang makina ng aking bangka. Naku po! Sinasabi ko na nga ba eh! Ba't pa nangyari to?
Ang malas ko talaga! Huminto pa ang makina ng bangka ko! Patuloy sa paglakas ang hangin at alon. Mahirap sa isang bangka na nakahinto lang sa gitna ng nagngangalit na dagat dahil maaaring itulak lang ito ng malakas na alon na magiging dahilan para tumaob ang bangka. Kinuha ko ang tali para paandarin ang makina. Kaya nga lamang, sa bawat hila ko ng tali sa motor, ay hindi ko to mapaandar. Anak ng putya naman oo! Ano ba nangyayari dito sa makina? Bakit ngayon pa? Ayaw makisama! Huwag ka namang ganyan! Umandar ka na! Nakakailang hatak na ako ng lubid na ipinulupot ko sa makina. Kaya lamang ay ayaw talaga nitong mag-start. Sinubukan kong buksan ang lalagyan ng gasolina. Marami pang laman na gasolina. Pero bakit ayaw mag-start? Sinubukan ko uling paandarin at hilay ng lubid. Nakahinga ko ng maluwag nang mag-start din ito. Yun! Ayos! Salamat! Umandar ka na uli! Patuloy pa rin sa pagngangalit ang kalikasan. Malalakas na alon at malakas na hangin na nagtataboy sa bangka. Salamat na lamang at napaandar kong muli ang bangka ko. Kaya lamang, hindi ko inaasahan na may malaking alon na sumalubong sa bangkang dimotor ko. Mataas ang alon na yon at naramdaman ko ang paghampas nito sa akin. Kasabay, ang muling pagkamatay ng makina ng bangka. Nawalan ako ng balanse at naramdaman kong tumama ang ulo ko sa isang matigas na bagay hanggang sa nahulog ako sa tubig. Pagkatapos nun, ay wala na akong naalala pa. Nang magkamalay ako, ay nasa harap na ako ng mga pamilyar na mukha. Lola Aguida? Pikoy? Salamat naman at nagkamalay ka na, apo. Buti naman, kuya, at buhay ka pa. Bakit? Ano ba nangyari? Wala ka bang matandaan, apo? Aray, meron po, Lola. May naalala po ako. Inabutan po ako ng subas ko sa gitna ng dagat pagkatapos ko po magatid ng turista sa isla. Tapos may nangyari po sa akin habang pabalik na ako dito. Inabutan ka na Subasco, kuya? Buti na lang walang masamang nangyari sa'yo. Yung bangkad de motor na gamit mo, maayos naman. Walang pinsala. Kung ganun, sa inyo po ako natagpuan, Lola. May kapwa ka bangkero na nakakita sa'yo. Ang akala nga nila ay kung napano ka dahil nakita nilang walang tao sa bangka mo. Pero nang lumapit sila, abay naroon ka pala sa loob at walang balay. Ano? Nasa loob po ako ng bangka. Sakay po ako. Oo, Kuya Waldo. Yun nga lang, wala kang malay. Kaya naman, hinila nila ang bangka mo. Tapos, pinagtulungan kang buhatin para dalhin dito sa bahay natin. Talaga bang nasa loob ako ng bangka? Nung nakita nila ako? Kuya naman paulit-ulit ng tanong Parang anli lang Bakit, apo? Ano bang naaalala mo? Lola, ang naalala ko po kasi, tumama po ang ulo ko sa isang matigas na bagay, tapos nahulog po ako sa tubig. Kung gano'n, wala ka na sana ngayon, apo. Oo nga naman, kuya. Baka kwento ka na lang ngayon, tapos umiiyak na kami ni Lola. Pero, kung ano ba yung naalala mo na nangyari sa'yo, apo, ang mahalaga ay ligtas ka. Oo nga naman, kuya. Tama si Lola Aguida. Kaya wag mo nang ipilit pa, Kuya Waldo, yung sinasabi mo. Aray, ang sakit. Nakaramdam ako bigla ng pananakit ng ulo at bigla akong napahawak sa likurang bahagi ng ulo ko. May naramdaman akong nakaumbok. May bukol ako sa ulo. Inilapit ko kay Lola Aguida ang ulo ko upang patignan yon.
May malaki kang ambukol, apo. Kaya tama nga po sinabi ko kanina sa inyo. Tumama nga po ako sa isang matigas na bagay, Lola. Tapos nahulog po ako sa tubig. Kuya naman eh. Sabi nga ni Lola, hayaan mo na yon. Ang mahalaga ay ligtas ka at kasama ka pa namin ngayon. Kung sa bagay, tama naman ang sinabi ng nakababata kong kapatid na si Pikoy. Kung ano man yung totoong nangyari sa akin, ay hindi na yon importante pa. Dahil ang mas mahalaga ay buhay na buhay ako at nakakasama ko pa ang mga mahal ko sa buhay. Subalit sa likod ng isipan ko ay may malaking katanungan. Paano akong nakaligtas sa aksidenteng yun? Paano ako napunta sa loob ng bangka kung ang naaalala ko ay nahulog ako sa tubig? Sinong tumulong sa akin? Sinong nagligtas sa akin para hindi tuluyang mapahamak? Ilan lang yun sa mga katanungang lumiligalig sa utak ko. Dahil may kalakihan ang bukol na natamo ko, kaya kumuha ng halamang gamot si Lola Aguida upang itapal. Mainam sa bukol ang dahon ng halamang gamot na ginagamit niya. Kinalakihan na namin yon ng kapatid kong si Pikoy. Kapag nagkakabukol kami, ay agad yung tinatapalan ni Lola Aguida ng pinais na dahon. Ibig sabihin, dinarang sa init ang dahon at saka itatapal sa bukol at saka lalagyan ng benda. Ilang araw muna akong pinagpahinga ni Lola. Hindi niya ako pinayagang magdala ng mga turista sa Isla Halina. Sabi niya, magpahinga muna ako. Minsang nag-iisa ko at nag-iisip ng lapitan ako ni Lola Aguida. Wala noon ang nakababata kong kapatid. Nasa galaan kasama ng kanyang mga katropa. Mukhang malalim yata ang iniisip mo, apo. Ewan ko po ba, Lola? Hindi pa rin po maalis sa isip ko yung nangyari sa akin. Apo, ligtas ka na. Kaya kalimutan mo na yon. Talagang gano'n na mga bagkero. Inaabot ng subasko sa gitna ng dagat. Hindi na bago yan sa iyo. Alam ko naman po yun, Lola eh. Ang hindi ko lang po talaga maintindihan yung pagkakaligtas ko. Bigla kong nakita na napapabuntong hininga si Lola Aguida. Baka naman napakunot ako ng noo. Alam kong may nakahandang sagot si Lola sa mga katanungan kong yun at gusto kong malaman yun. Lola, may ideya po ba kayo sa nangyari po sa akin? Apo, dalawang bagay lang naman yan. Maaaring pinaglaruan ka. Pinaglaruan? Nino naman po? Ng mga sirena at sireno sa dagat. Yung mga nilalang po na kalahating tao at kalahating isda? Aba, Lola naman, joke po ba yan? Lokong batang ito, anong joke ang sinasabi mo? Eh wala naman pong ganun, di po ba? Meron, si Raulo. Pero sabi niyo po nung bata pa ako, hindi po totoo yun. Sinabi ko lang yon dahil ayokong matakot kayo. Sa palagay niyo po ngayong malaki na po ako, hindi na ako matatakot? Depende sa'yo kung matatakot ka o hindi. Pero sabi ko nga sa'yo, apo, dalawang uri ang mga nilalang na sireno at sirena. May masasama at meron din namang mabubuti. Ang mga mabubuti ay yung mga sireno at sirena na kulay puti at kumikislap ang kalahating isda na katawan nila. At yung masasama ay may itim ang kulay ng kanilang mga buntot. E di ibig sabihin po nagligtas sa akin yung mabubuti. Pwedeng ganon. At yung dahilan ng subasko ay kagagawan ng mga sirenong masasama. May kapagyarihan silang pakuluin at pagalitin ang tubig ng dagat na sinasamahan ng malalakas pa na hangin. Kagagawan nila ang subasko? Oo, dahil ang nais nila ay merong mabiktima. Dapat may mamatay sa dagat
bilang alay nila. Unang pagkakataon na yon na nagsabi si Lola Aguida tungkol sa mga Sereno at Serena. Buong akala ko ay sa mga kwento-kwento lang yon. Dahil ang lola ko mismo ang nagsabi sa akin. Alam kong totoo yon, lalo na't galing pa yon sa kanyang mga ninuno. Malamang naranasan nila ang iba't ibang pangyayari na may kaugnayan sa mga nilalang na kanyang binanggit. Nagpatuloy pa sa kanyang pagkikwento si Lola Aguida. Ang masasabang Sereno at Sirena ay pinamumunuan ng isang matapang at masamang Sereno na may lahing aswang. Dahil bunga siya ng dalawang nilalang. Babaeng aswang ang kanyang ina at masamang Sereno naman ang kanyang ama. Siya ang sinasabing makapangyariang aswang sa tubig na tinatawag na Berberoka. Ano po? Berberoka? Oo, apo. Berberoka. Isang uri ng halimaw na naninirahan sa tubig at may kakayahang magpalit ng anyo at maging tao. Gaya po ng sinabi niyo, Lola Aguida, posibleng siya ang may kinalaman sa biglang pagngangalit ng alon at malakas na hangin? Oo, tama ka. Ginagamit niya ang kalikasan para sa kanyang masamang plano. Nakakatakot naman pala siya. Ang mahirap ay kapag umibig ang nilalang na Berberoka. Dahil gagawin niya ang lahat para makuha ang babaeng kanyang matitipuhan. Hindi siya handang mabigo. Ba't alam niyo po tungkol sa mga bagay na yan, Lola Aguida? Ikinuwento sa akin ng mga ninuno ko. Dahil sila mismo ay nakasaksi ng mga kakatuwang pangyayari. Kaya nga apo, dapat palagi kang mag-iingat. Dahil ang mga hindi pagkaraniwang nilalang ay lagi lamang dariyan at nakabasid sa mga tao. Naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Pero Lola, ano po magiging laban ng mga tao sa mga kagaya po nila? Kaya nga dariyan ang mga mabubuting Sereno at Sirena. Sila ang bumabalanse ng mga nangyayari. Sila ang kakampi ng mga tao. Kaya sila ang dapat nating makita at maging kaibigan. Sapagkat sila ang tangi nating pag-asa laban sa mga masasamang nilalang na naninirahan sa ilalim ng tubig, sa dagat man o sa ilog. Magkarugtong ang ilog at dagat, kaya pareho silang matatagpuan sa kahit na anong anyong tubig. Ngayon po, ay mas naging malinaw na sa akin ang lahat, Lola Aguida. Kaya nga tulad na sinabi ko, palagi ka mag-iingat, apo. Lalo na kapag nagdadala ka ng mga turista sa Isla Halida. Kadalasan ng mga turista ang unang nagiging biktima ng masasamang nilalang mula sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ng mga sinabing yun sa akin ni Lola Aguida, ay nakaramdam ako ng pagkabahala, lalo na't walang nakakaalam kung paano at kailan biglang gagawa ng hindi maganda ang mga masasamang nilalang. Pero dahil pinamumunuan sila ng isang Berberoka, siya ang dapat na mawala dahil tiyak na magiging mahina ang grupo ng masasamang Sereno at Sirena kapag nawala na ang kanilang pinuno. Kaya lamang, sino ba ako para harapin ang Berberoka? Gayong isang simpleng bangkero lamang ako. Sana nga lang ay may dumating sa lugar namin na nilalang na tutulong at magiging manunugis laban sa mga halimaw na aswang na naninirahan sa ilalim ng tubig. Nang sumunod na araw ay naging maayos na ang pakiramdam ko. Kaya pumayag na rin si Lola Aguida para bumalik ako sa pagiging bangkero. Binisita ko ang aking bangka. Muli kong naalala yung sandaling
inabutan ako ng subasko sa gitna ng dagat. Salamat na lamang at walang anumang nasira. Kung nagkataon ay magagastusan pa ako, samantalang ilang araw din akong walang kita. Kuya, pwede ka na uling magdala ng turista sa isla? Oo, Pikoy, kailangan eh. Kundi baka wala rin tayong makain. Ngayon na ba, kuya? Oo, pumayag na si Lola Aguida eh. Ay, siya nga pala, kuya. Ano ba yung pinag-usapan nyo kagabi ni Lola? May mga narinig kasi ako kaya lang hindi malinaw. Para bang tungkol sa Sireno at Sirena? Wala yun, Pikoy. May ikinuwento lang sa akin si Lola. Ang daya naman ni Lola. Magkikwento lang din, hindi pa ako inintay. Sana napakinggan ko rin yung mga kwento niya. Ikaw kasi layas ka ng layas eh. Kaya hindi mo tuloy napakinggan ang mga kwento niya. Itatanong ko na lang sa kanya, kala mo ha? Yun na ikong ikikwento niya uli. Alam mo naman si Lola Aguida, di ba? Parang panahon yan. Weather lang kung maisipang magkwento. Yun na nga eh. Kaya swerte mo, kuya. Dahil maayos ang timplada ni Lola na magkasama kayo kagabi. Dahil nagkikwento siya sa'yo. Sana, sinare mo naman sa akin. Hayaan mo. Kapag nagkaroon ako ng oras, ikikwento ko rin sa'yo. Promise yan, kuya. Oo, promise. Mamatay ka man. Hala, grabe ka naman, kuya. Bakit ako mamamatay? Ay, sorry, hindi pala. Mamatay man lahat ng masasamang Sireno at Sirena sa ilalim ng dagat. Ano, kuya? Hala, siguro ang ganda ng ikinento sa'yo ni Lola, no? Paborito ko pa naman ang mga kwentong Sirena, pati sa mga aswang at saka mga manananggal. Talaga lang ha? Hindi ka natatakot sa kanila? Siyempre hindi. Atapang-atao yata ako, hindi ako atakbo. Aputol na kamay, hindi atakbo. Aputol na ulo, hindi atakbo. Aputol atutot, atakbo atulin. Si kuya talaga pang-asar eh. Basta kuya, hindi ako matatakot kahit ano pang kwento tungkol sa mga maligno at aswang. Ang tapang naman ng kapatid ko, grabe. Hala, naku po. Bakit kuya? Bakit ganyan ang pagkakatitig mo sa akin? Naku po, Pikoy. Huwag kang gagalaw ha. Bakit kuya? Ano bang meron? Nasa likod mo. Huwag kang gagalaw. Oo, hindi ako gagalaw. Ano ba yun? Ano ba nakikita mo, kuya? Ayun na siya! Yuko! Ah! Oh, yan ha. Yan ba yung matapang na sinasabi mo? Nagsisisigaw ka agad sa takot? Nakaka-bad trip ka naman, kuya eh. Pinagtripan mo ako eh. Akala ko kung ano na. Prank lang pala. Sinusubukan ko lang naman kung talagang matapang ka nga. Kaya lang, bagsak ka sa test ko. Matatakotin ka pala, Pikoy. Tinakot mo kasi ako eh. Akala ko kung ano na eh. Buti pa, umuwi ka na lang muna. Samahan mo na lang dun si Lola Aguida sa bahay. Kuya naman eh. Sabi ko nga sasama ako sa iyo sa paghatid ng turista sa isla eh. Saka okay lang si Lola sa bahay. Wala namang mangre-rape kay Lola eh. Loko ka talaga. Ay nako. Sige na nga. Kalagin mo na sa pagkakatali yung lubid nitong bangka para makaalis na tayo. Bilis! Sinunod ni Pikoy ang iniutos ko para kalagin sa pagkakatali ang bangka. Kailangan na naming magtungo sa lugar kung saan nag-aabang ang mga pasaherong turista papunta sa Isla Halina. Nang makasakay na si Pikoy, ay pinaandar ko na ang makina. Salamat na lamang at hindi ito nagloko. Nang makarating kami sa lugar na hintayan ng mga turistang pupunta sa isla, ay may ilang bangkang dimotor na nakapila. Pagkatapos kong sumenyas sa nag-aasikaso ng mga pumipilang bangka, nag-abang na kami sa dalampasigan para maghintay ng magiging pasahero. Nasa 1 oras din ang naging paghihintay namin ni Pikoy bago pa nabigyan ng pasahero ang aking bangka. Kaya lamang ay iisa ang turistang yun, kaya kailangan ko pang maghintay ng kahit 4 na katao bago tuluyang lumarga ang bangka patungo sa Isla Halina. Maganda at may maamong muka ang babaeng turista. Makinis ang balat at mukhang mabait. Napatingin siya sa akin. Ma'am,
Maghintay po muna tayo na makakasama nyo ha. Hindi po kasi pwedeng umalis na kayo lang ang sakay eh. Kailangan po mga 5 kayo. Minimum na pasahero po yun, ma'am. Dahil maghahati ang 5 pasahero sa magiging bayad? Tama po, ma'am. Kung ako lang ang pasahero, ibig sabihin, kailangan bayaran ko rin ng para sa 4. Para pwede na tayong umalis, tama ba? Opo. Pwede po. Kaya lang po mamamahalan po kayo. Okay lang. Gusto ko na kasing makaalis na tayo para makarating na ako sa isla halina. Ayoko maghintay na mahabang oras. Babayaran nyo na rin po yung para sa 4 na pasahero? Oo, sige na ako nang bahala doon. Ay teka, ano nga palang pangalan mo? Waldo po, ma'am. Ako naman si Nirvana. Sige na Waldo, start mo na ang makina nitong bangka para makaalis na tayo. Tinawag ko na si Pikoy na naglalaro sa dalampasigan. Nagmamadali naman siyang lumapit sa akin. Tara Pikoy, sumakay ka na. Aalis na tayo, kuya? Oo, inarkila na ni Ma'am Nirvana tong bangka natin para makaalis na kagad tayo. Naku, maraming salamat po, Ma'am Nirvana. Hindi na kami maghihintay na matagal ni Kuya Waldo. Wala yun boy. Saka, naiinip na rin kasi ako eh. Gusto ko na makarating sa isla. Bakit, ma'am? First time niyo po ba? Oo, marami kasi nagsasabi na maganda daw ang isla na yun. Kaya gusto kong makita ng personal. Para hindi lang sa kwento. Nai-excite kasi ako masyado. Totoo po yun, ma'am. Maganda po talaga ang isla. Kaya nga po maraming mga turista ang pabalik-balik doon. Habang nakikipagkwentuhan si Pikoy kay Ma'am Nirvana, ay pinaandar ko na ang motor ng bangka. Patuloy namang nakikisama ang makina, kaya hindi ako nahirapang i-start yun. Saglit pa, ay pinaabante ko na ang bangka. Ayan, umaandar na tayo, Ma'am Nirvana. Ilang minuto ba hanggang sa isla? Siguro mga 20 minutos lang, ma'am. Naroon na po tayo. Saglit lang pala. Opo, ma'am. Kaya hindi po kayo maiinip. Habang tumatakbo ang bangkang dimotor, ay hindi maiwasang napatingin ako kay Nirvana. Lalo siyang gumaganda sa paningin ko habang tinititigan ko siya. Buti na lamang at malayo ang kanyang tingin. Kaya hindi niya napapansin ang pagkakatitig ko sa kanya. Kaya lamang, kanina pa pala ko pinagmamasdan ni Pikoy. Bagya siyang lumapit sa akin at may ibinulong. Hoy, Kuya Waldo. Baka mamaya matunaw si Ma'am Nirvana. Kanina ka pa kasi nakatitig sa kanya eh. Hindi ah. Kuya, kanina pa kita pinagmamasdan. Ang ganda niya, di ba? Oo Pikoy, tama ka. Tititigan ko ba siya kundi siya maganda? Napansin ni Nirvana ang pagbubulungan namin ng nakababata kong kapatid. Napakunot ang noo ng dalaga at nagtanong. May problema ba? Ako ba ang pinag-uusapan niyo, Waldo? Naku, hindi po ma'am. May tinatanong lang po sa akin tong makulit kong kapatid. Baka naman, pwede niyo akong isali sa pinag-uusapan yung dalawa. Nakakahiya naman po ma'am. Saka, kung ano-ano lang po yung pinag-uusapan namin eh. Pasensya na po kayo sa aming dalawa ma'am ha. Naku, Waldo, wag mo na nga akong pinupo at nakakatanda. Nirvana na lang ang tawag mo sa akin. Sige. Kung yun ang gusto mo ma'am. Eh di kung ganon, pwede ko din kayong tawaging Ate Nirvana. Oo naman, mas gusto ko yun kaysa sa ma'am. Saka hindi naman ako teacher eh. Ate Nirvana, malapit na po tayo sa isla. Wow! Mukhang maganda nga siya. Natatanaw ko na. Saglit pa ay dumaong na sa dalampasigan ng isla ang bangka namin. Naunang bumaba si Pikoy. Nang tumayo na si Nirvana para bumaba, ay inalalayan ko siya hanggang sa makababa ng bangka. Aalis na ba kayo? Pabalik na ba kayo sa pinanggalingan natin kanina? Opo. Oo. Pero maghihintay kami saglit ng turistang galing dito sa isla na babalik na sa kabila. Pwede bang hintayin nyo na lang ako? Hindi naman ako magtatagal dito sa isla eh. Siguro iikot lang ako saglit at babalik na rin. Gusto kong sa bangka mo na rin ulit ako sumakay pabalik, Waldo.
Pero, Nirvana, Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ng buo yung paghatid niyo sa akin dito sa isla. Maging yung pagbalik ko. Gusto ko lang kasi na kapag tapos na akong gumala dito sa isla, ay may masasakyan din kagad ako pabalik at hindi na maghihintay pa. sige ho. Ay, sige po. Ay, sige. Ikaw ang bahala. Sasabihin ko na lang sa ibang kasama ko na inarkilan niyo tong aking bangka. Yan. Sige Waldo, basta wag kayong aalis dito ha. Hintayin niyo ako. Dahil yun ang napagkasunduan namin ni Nirvana, kaya pumayag na rin ako. Pabor sa akin yun. Siguradong may pasahero ako pabalik. Total, hihintayin niyo na rin lang naman ako. Meron sana akong pakiusap sa inyo, Waldo. Ano yun, Nirvana? Kung samahan niyo na rin kaya ako, para naman meron akong kausap habang naglalakad at iniikot itong bawat sulok ng isla. Nako, nakakahiya naman. Ano bang nakakahiya doon? Ako na nga nagiya para samahan ako. Kuya Waldo, pumayag ka na. Huwag ka ng QC. Kanina lang, panay ang tingin mo kay Ate Nirvana eh. Ha? Totoo ba yun, Pikoy? Kanina tinititigan ako ng kuya mo. Naku po. At nabuking pa nga. Ikaw talaga, Pikoy. Kung ano sinasabi mo. Nakakahiya naman kay Nirvana oh. Nirvana, wag ka maniwala dito sa makulit na to. Gumagawa lang ng kwento yan eh. Kuya naman, walang masama kung nahuli kita kanina na nakatitig kay Ate Nirvana. Sa sobrang ganda ba naman niya, kahit sinong lalaki, mapapatitig talaga sa kanya. Parang ang manika ang mukha niya oh. Parang isang anghel. Bolero ka pala, Pikoy ha? Ate Nirvana, hindi po yung pambobola. Totoo pong maganda kayo, Pexman. Kahit matepok pa po ako, hindi po ako nagsisinungaling. Dahil sa mga sinabi ni Pikoy, nakaramdam ako ng hiya kay Nirvana. Pakiwari ko'y nangapal pa ang mukha ko at namula yun. Ibang klase talaga ang kapatid ko. Hindi lang ako inilaglag, kundi gusto pa kong ipahiya. Pikoy, tama na yung katabilan mo ha. Nakakahiya ka na kay Nirvana. Okay lang, Waldo. Naiintindihan ko ang batang kagaya ni Pikoy. O tara, buti pa. Simulan na natin ang paglalakad. Gusto kong makita ang kabuuan nitong isla. Gaya ng pakiusap ko sa iyo, Waldo. Sasamahan mo ko, ha? Oo, Nirvana. Basta ikaw. Ayos! Kuya, gusto mo bang iwan ko kayo? Lalayo muna ako sa inyo. O kaya, maiwan na lang ako dito sa bangka. Total, nakita ko naman ang bawat sulok nitong isla. Kaya hindi na ako sasama. Hindi ako umimik sa mungkahi ni Pikoy. Pero, nang magsimula kami maglakad ni Nirvana, ay hindi nga sumama sa amin ang kapatid ko, kundi nagpaiwan lamang siya sa bangka. Binigyan niya ako ng pagkakataon para makasama si Nirvana. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman ng mga pagkakataong yun. Naroon ang kaba at kilig na may panglalamig at pagpapawis pa ng aking kamay. Dahil totoong sa unang pagkikita pa lang namin ni Nirvana, ay hindi ko na maitatanggi na humahanga ako sa dalagang ngayon ay aking kasama. Napapansin ko na habang naglalakad kami at iniikot ang Isla Halina, ay pinagmamasdang mabuti ni Nirvana ang bawat lugar. May kakaiba sa bawat kinikilos niya. Pinag-aaralan ang bawat lugar sa isla. Gusto ko sanang magtanong, kaya lamang ay naunahan ako ng hiya. Hanggang sa makarating kami sa bahagi na kung saan ay naroon ang talon na ang tubig na bumabagsak ay galing sa bundok. Isa yon sa pinakahahangaan sa Isla Halina, ang pagkakaroon ng talon na bihirang mangyari sa mga isla. Pinapayagan din bang maligo sa talon na yan? Hindi, mahigpit na ipinagbabawal ang maligo sa talon. Ha? Bakit naman? May nagsasabi kasi na baka mapahamak ang maliligo sa talon eh. Kaya mahigpit talagang pinagbabawal. Anong ibig mo sabihin na baka mapahamak? Bakit? May nilalang bang nakatira dyan sa talon na maaaring magalit
at maperwisyo kapag pinaliguan? Oo, yun ang sabi-sabi. May nilalang daw na naninirahan sa ilalim ng tubig ng talon. Puno nga pala ng hiwaga ang islang to, no? Lalo na ang talon na yan. Kakaunti lang ang mga taong naroon sa may talon. Habang nag-uusap kami ni Nirvana, ay biglang tila may kung anong bumagsak sa tubig na hindi namin napansin. Sa lakas ng bagsak ay tumilamsik ang tubig at bahagya kaming nabasa. Kasunod nun ay tila may ipo-ipo na biglang lumitaw sa tubig. Halika na, Nirvana. Lumayo na tayo dito sa talon. Bakit, Waldo? Ano ba nangyayari? Mas maiging sumunod ka na lang sa akin. Delikado. Baka mapahamak tayo. Tila ayaw pa sanang lumayo ni Nirvana sa tubig, malapit sa talon. Pero bigla kong hinawakan ang kanyang braso at hinila siya. Dahil sa pagkakabigla niya at kawalan ko naman ng panimbang, ay kapwa kami nabuwal at napaupo. Bakit hinila mo ko, Waldo? Naku, pasensya ka na, Ma'am Nirvana. Kailangan ko lang talagang gawin yun eh. Bakit nga? Nagulat tuloy ako sa ginawa mo. Para rin sa iyong kaligtasan yun. Ayoko lang na mapahama ka. May nangyaring kakaiba kanina sa tubig. Parang ipo-ipo sa tubig. Tama ka. At baka bigla pan lumaki at higupin tayo. Mukhang marami kang nalalaman tungkol dito sa isla. Ang totoo ay wala pa talaga ako nararanasang hindi pangkaraniwan. Kundi naririnig ko lamang yun. Pero mas pinili kong protektahan ka na lang. Siguro, walang promotekta sa kanya. Kaya nangyari ang bagay na yun. Ha? Anong ibig mong sabihin, Nirvana? Kaninong walang promotekta? Wala. Kalimutan mo na yung narinig mong sinabi ko. Halika na. Umalis na tayo rito sa talon. Nauna nang lumakad palayo ng talon, si Nirvana at sumunod ako. Nang makalayo na kami sa talon, ay may narinig akong kakaibang ingay galing sa tubig na parabang may mga nagtatampisaw. Napalingon ako, subalit wala namang kakaiba sa tubig. Marami akong naririnig na kwento at bali-balita sa mga kakaibang nangyayari sa Isla Halina. Subalit mahirap paniwalaan ang mga kwento-kwento lamang. Nagmamadali na akong naglakad upang sundan si Nirvana. Pabalik na siya sa bangkang iniwan namin kanina. Uy, tapos na kayo mamasyal, Ate Nirvana? Oo, Pikoy. Aalis na ba tayo? Babalik na ba tayo sa pinanggalingan natin? Oo. Sigurado ka, Nirvana? Hindi pa tayo natatagalan dito sa isla. Ayos na yun. Gusto kong bumalik na tayo. Wala akong magagawa kung yun ang desisyon ni Nirvana. Bangkero ako at arkilado niya ang bangka, kaya siya ang masusunod. Pikoy, tara. Alalayan mo ng Ate Nirvana mo para makasakay na siya sa bangka. Oo, Kuya Waldo. Iniabot ni Pikoy ang kanyang kamay sa dalaga upang makasakay na ito. Inihanda ko naman ang motor para paandarin na yon. Hindi pa rin ako binibigo ng makina dahil sa isang baltak ko lang gamit ang lubid upang paandarin ito ay agad itong nag-start. Kaya walang naging problema. Habang tumatakbo ang bangka papalayo sa isla, ay nakatuon ang pansin ni Nirvana sa isla. May mahigpit na dahilan kung bakit niya binisita ang isla. Yun ang nasa isip ko. Bagamat naroon ang pagtataka ko, ay nahihiya naman akong mag-usisa sa kanya. Ayokong lumabas, napakialamero ko, kaya pinilit kong manahimik na lamang. Subalit hindi ko inaasahan ang kanyang sasabihin habang papalayo kami sa isla. Babalikan ko ang islang yan, Waldo. Marami na pong nagsabi ng ganyan na nagpunta sa Isla Halina. Ate Nirvana, kapag nagbalik kayo, kami uli ni Kuya Waldo ang arkilahin nyo, ha? Oo naman, Pikoy. Huwag ka mag-alala. Dahil kayo talaga nga hanapin ko kapag nagbalik ako rito. Pagbalik mo ba rito, may kasama ka na? Wala. Ako lang uli.
Bakit hindi mo nalang sinulit yung pamamalagi mo kanina sa isla? Nagmamadali ka pang umalis. May mga kailangan rin kasi akong asikasuhin at kailangan ko makabalik kagad sa syudad. Pero sa susunod kong pagbabalik, ay titiyakin kong hindi na ako nagmamadali. Ayos naman pala eh. Mukhang may mahalaga kang sadya sa isla, Halina, kaya gusto mong bumalik. Hindi agad nakasagot si Nirvana, kundi isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Hindi yun lingid sa akin. Nakita ko rin sa mga mata niya ang kalungkutan. Pasensya ka na, Nirvana. Hindi ko inaasahan na malulungkot ka pala sa tanong ko. Okay lang, Waldo. Saka tama ka naman eh. May importanteng bagay. Bakit ko sinadyang malaman at makita ang Isla Halina? Kung ano man yun, sorry, hindi ko masasabi sa'yo. Ayos lang. Karapatan mo yun. Sorry din kung masyado ako nagiging matanong, ha. Isang ngiti lang ang naging tugon sa akin ni Nirvana. Napansin ko na lalo siyang gumanda sa kanyang pagkakangiti. Parang biglang tumalon ang puso ko. Sa pagkakatitig ko kay Nirvana, lalo ko lang napatunayan na talagang maganda nga siya. Kaya masaya ko sa sinabi niya kanina na babalik siya sa Isla Halina at ang bangka ko pa rin ang gusto niyang arkilahin. Kaya magkikita kami uli. Yun ang tumatak sa isip ko. Minsan pa ay masisilayan kong muli ang kanyang kagandahan. Nagpatuloy ang aming biyahe patungo sa baryo na pinanggalingan namin. Buong akala ko ay magiging maayos na ang paglalakbay namin dahil wala namang problema sa motor ng aking bangka. Maayos ang makina at madaling paandarin. Kaya lamang, nang nasa pinakagitna na kami ng dagat, ay nakapagtataka na biglang nagloko ang motor. Kaya huminto sa gitna ng dagat ang bangka. Ano nangyari, Waldo? Bakit biglang huminto ang makina? Hindi ko rin alam eh. Baka may naging problema. Pambihira naman oo. Wala sa ayos ang makina nitong bangka, Kuya Waldo. Talagang dito pa sa gitna ng dagat tumirik tong bangka mo. Ikaw yata ang dahilang, Pikoy eh. May balat ka yata sa puwit eh. Nako, kaya naman pala. Patingin nga ako ng balat na sinasabi ng kuya mo, Pikoy. Namula ang muka ng kapatid ko. Wari na pahiya kay Nirvana kahit pagbibiro lang naman yun. Si Kuya Waldo talaga oh. Ang sama nito. Nakakahiya naman kay Ate Nirvana. Nagjo-joke lang naman ang kuya mo. Waldo, kumusta na? Okay na ba? Aandar na ba uli ang makina? Teka, inaalam ko pa, Nirvana. Wala naman akong makitang problema sa makina. Full tank din ito at tiniyak ko yun bago kami umalis kanina. Pero bakit bigla na lang namatay ang makina at sa gitna pa talaga ng dagat? Bigla tuloy bumalik sa alaala ko nang minsang abutan ako ng subasko. Pero iba ng mga pagkakataong yun. Walang subasko, walang malakas na hangin, kundi payapa ang dagat. Kaya nga lang, bigla talagang namatay ang makina ng bangka. Maya-maya pa, nakarinig ako ng tila ingay mula sa tubig. Nakita ni Pikoy ang dahilan ng ingay na yon, sabay turo niya. Kuya! Tignan mo yun oh. Parang umiikot na tubig. Anak ng, naloko na. Kailangan tayong makalayo sa ipo-ipo na yan habang maliit pa. Ha? Bakit, Waldo? Bakit may umiikot na tubig? Katulad kanina sa may talon. Muli ay sinubukan kong paandarin ang motor ng bangka. Natataranta na ako dahil ang nasa isip ko ay dapat mapa-start ko na kagad ang makina ng bangka habang ang umiikot na tubig sa gitna ng dagat ay maliit pa. Dahil tiyak, papalaki yun at papalawak na maaaring mahagip ang bangka at lamunin ito para hilain pailalim. Kuya, bilisan mo! Paandarin mo na ang bangka! Diyos ko! Ano ba nangyayari? Ilang subok pa ang ginawa ko para paandarin ang motor ng bangka. Sa ikatlong pagkakataon ay napaandar ko rin. Kaya bagya akong nakahinga ng maluwag.
Agad kong kinamig ang timon ng bangkang dimotor para lumayo at iwasan ang umiikot na tubig sa dagat. Nang ganap na kaming makalayo, ay tuluyan ng lumuwag ang pakiramdam ko. Alam ko na ligtas na kami. Habang papalayo kami sa lugar na iniwan namin, ay may natanaw akong tila nilalang na nakalutang sa tubig at nakatingin sa akin. Hindi yun napansin ni Pikoy at Nirvana dahil sa ibang direksyon nakatuon ang kanilang paningin. Napaisip ako kung ano bang nilalang ang natatanaw kong yun. Malamang may kinalaman yun sa paghinto kanina ng aming sinasakyang bangka. Naisip ko ang berbaroka, ang pinaghalong nilalang mula sa lahi ng mga sireno at aswang. Malamang siya ang may kinalaman sa nangyari kanina sa amin sa gitna ng dagat, maging ang paglitaw ng ipo-ipo. Hindi kaya natipuhan ito si Nirvana at nais niyang makuha ang dalaga. Isa yon sa pumasok sa isip ko na aking ikinabahala. May kumurot sa dibdib ko tungkol sa bagay na yon. Mukhang hindi lang ako ang naakit kay Nirvana, kundi maging ang halimaw sa dagat. Waldo? Bakit? May problema ba? Anong nangyayari sa'yo? Ha? Wala. Wala, Nirvana. Ano kasi, may naisip lang ako. Okay na tayo, diba? Malayo na tayo dun sa umiikot na tubig. Oo, kaya wala na tayong dapat pang ikabahala. Ang galing mo talaga, Kuya Waldo. Buti na lang napaandal mo rin kagad yung motor, kundi baka kinain na tayo ng umiikot na tubig at nalunod na tayo. Pikoy, hahayaan ko bang mangyari sa atin yun? Siyempre hindi. Basta kasama niyo ako, hindi ko kayo pababayaan. Salamat, Waldo, ha? Parang lumundag ang puso ko nang magpasalamat na may kasamang matamis na ngiti si Nirvana. Lalo lang nadagdagan ang paghanga ko sa kanya. Kaya lamang ang isipin na siya man ay kursunada ng halimaw sa dagat, yun ang nagbigay sa akin ng pag-aalala. Dahil hindi madaling maging karibal ang hindi pangkaraniwang nilalang. Nakakapagod man ang maghapong lumipas, ay hindi ko gaanong naramdaman yon dahil masaya ang puso ko na nakasama ang dalagang sa unang pagkakataon pa lamang ay bumihag na agad sa damdamin ko. Kaya ng mga sumunod na araw ay naging laman ng isipan ko si Nirvana. Napansin naman yon ni Lola Aguida. Pikoy, alika nga rito. Bilisan mo. Bakit po, Lola Aguida? Okay lang ba yung Kuya Waldo ba? Hayo na, tignan mo. Nakatingin sa malayo tapos ngumingiti. Aba, nagpunta lang kayo sa isla halina. Pag uwi nyo, parang natutulala na. At minsan naman, ngumingiti. Parang nasisiraan na yata ng ulo. Naku po, paktay na. Tinamaan po yan, Lola. Ano ka ba? Tinamaan ng ano? Nang palaso po ni Cupido. Lola, tiyak po ko. In love po yang si Kuya Waldo. Aba, kanino naman? Sa sirenang nakita nyo sa dagat? Lola naman hindi po. Kundi kay Ate Nirvana po, yung turista po na taga-syudad na naging pasahero po namin. Grabe, Lola, ang ganda niya po kasi Tapos, ang bait-bait pa po. Tignan mo nga naman. Umiibig na pala ang kuya mo. Akala ko hindi yan marunong magmahal. Tiyak, iniisip niya po ang pagkikita nila uli ni Ate Nirvana. Magkikita uli? Opo, Lola. Kasi nga po, babalik siya para muling magpunta po sa isla. Aba, bakit daw? May mahalagang bagay daw po siyang dapat alamin doon. Sa kampamis po niya, ay yung bangka uli ni kuya ang aarkilahin niya. Kaya pala ganyan ang nangyayari sa kuya mo ngayon. Malabang, tinamaan nga siya. Sana lang ay walang masamang mangyari. Bakit po, Lola Aguida? Nasabi mo maganda yung Nirvana, hindi ba?
Super ganda po, saka mabait pa. Natakot nga po siya dahil biglang huminto ang motor habang nasa gitna po kami ng dagat. Tapos, hindi naman po malaman ni Kuya Waldo kung bakit bigla pong huminto. Wala raw pong problema ang makina. Pero, buti na lang po napaandar din. Diyos ko, hindi magandang senyales yung nangyari yun sa inyo, Apo. May kinalaman yon sa mga masasamang nilalang na namamahay sa ilalim ng dagat. Ano po? Masamang nilalang, Lola Aguida? Oo, Apo. Kaya dapat mag-ingat si Nirvana kapag nagbalik siya sa Isla Halina. Dahil sa katabilan ni Picoy, ay inunahan niya na akong maikwento kay Lola Aguida ang tungkol kay Nirvana, maging ang iba pang pangyayari habang sakay kami ng bangka. Naintindihan naman ni Lola na normal lang sa akin ang humanga sa isang magandang dalaga. Kaya minsan ay kinausap niya ako. Isang seryosong usapan yon na hindi ko inaasahan. Apo, walang problema sa akin kung magmahal ka. Kaya labang, tiyak hindi yun magiging madali. Dahil nga isa kang bangkero, hindi maiiwasan na may magagalit sa iyo na mga nilalang na hindi mo pa nakikita. Parang alam ko na po ang tinutukoy niyo, Lola Aguida. May ideya ka na ba sa sinasabi ko? Ang halimaw sa dagat. Ang berbaroka na pinuno ng mga masasamang sireno at sirena. Tama ka. Gaya ng sinabi ko, isa siyang kakaibang sireno na may lahing aswang. Maaaring maging karibal mo siya sa dalagang turista na nakukursunadahan mo. Sa sinabing yon ni Lola Aguida, ay nagawa ko na ring ikwento sa kanya ang tungkol sa nakita ko sa dagat nang magkaroon ng ipo-ipo sa tubig. Tiniyak niya sa akin na posibleng berbaroka yon at maaaring malagay na rin sa panganib ang buhay namin ni Nirvana. Huwag kang mag-alala, Apo, dahil hindi rin ako papayag na mapahamak ka at gawa ng masama ng berbaroka. Pero paano po, Lola Aguida? Pangkaraniwang tao lang po ako. Oo, pero may iba pang paraan para makalaban ka ng parehas sa kanila. May dinukot sa kanyang suot na saya si Lola Aguida. Iniabot niya yun sa akin. Isang kwintas na kabibi yun. Kabibi? Para saan po to, Lola Aguida? Para sa iyong kaligtasan, Apo. Ang kwintas na kabibe ay may mutya na tutulong sa iyo. Kanino po ito galing? Sa isang mabuting sireno na naging kaibigan ng iyong lolo. Ibinigay niya yan sa akin at ipinatago. Minsan nang nailigtas dyan ang lolo mo na isang mangingisda. Ngayon, alam ko dapat kong ipasa yan sa iyo. Lalo na't madalas kang nasa dagat dahil sa pagiging bangkero mo. Yan ang magliligtas sa iyo kapag nalagay ka sa paganib. Kinuha ko ang kabibing kwintas na ibinigay sa akin ni Lola Aguida. Pinagmasdan kong maigi yun, subalit wala namang pagkakaiba sa pangkaraniwang kabibe. Isuot mo yan, Apo. Kailangan na sa katawan mo lagi yan. Lalo na kapag maghahatid ka ng mga turista sa Isla Halina. Pwede po bang ilagay ko na lang po sa bulsa ng pantalon ko? Mas mainam kung isusuot mo yan, Apo. Kung ilalagay mo lang sa bulsa, ay maaaring makalimutan mo pang dalhin. Kung suot mo yan, hindi mo makakalimutan. Kaya ang payo ko sa'yo, isuot mo palagi at gawing kwintas. Sinunod ko na lang ang pakiusap ni Lola Aguida. Hindi naman ganun kalaki ang kabibe na palawit ng kwintas, kaya okay lang na isuot ito. Pero itinago ko sa loob ng aking t-shirt para hindi rin ito maging agaw pansin. Basta tandaan mo, Apo, igatan mo ng buong pag-iingat ang kabibigyan
dahil yan ang magliligtas sa'yo. Kaya wag na wag mong aalisin yan sa katawan mo. Pagkalipas ng 1 linggo, ay nagbalik nga si Nirvana. Agad niya akong hinanap at ipinagtanong-tanong sa mga kasama kong bangkero. Buti na lamang at naroon na ako ng mga sandaling yon. Salamat na lang at narito ka, Waldo. Oo naman. Sadyang inaabangan ko talaga ang pagbabalik mo, Nirvana. Oh, nasan si Pikoy? Wala siya ngayon eh. Masama ang pakiramdam kaya hindi na ipinasama ni Lola Agwida. Ah, ganun ba? Wala ka palang kakulitan ngayon. Oo nga eh. Malungkot din kapag wala mo akong na yun. Kung wala nang ibang sasakay, tayo na. Umalis na tayo. Itinulak ko na papunta sa tubig ang bangka. Nakasakay na rin si Nirvana nang may lalaking dumating at humabol sa amin. Sandali, sandali! Sandali lang! Sasabay ako papunta sa Isla Halina. Brad, sa iba na lang po kayo sumakay. Pero mamaya pa sila eh. Ang bangka mo, paalis na. Pero kasi, arkilado na ang bangka ko, Brad eh. Inarkila na ni Nirvana. Sa kanya ka makiusap. Miss Maganda. Maaari ba akong sumabay? Ako nga pala si Barracuda. Dinignan ni Nirvana ang lalaking nagpakilalang si Barracuda. Nasa mukha niya ang tila pakikiusap, pero abot-abot ang laman ng isip ko na sana hindi pumayag si Nirvana. Ayokong may ibang tao kaming kasama. Sa kapagkakataon ko na rin yun para makausap ang dalaga ng kamilang dalawa. Lalo't wala rin si Pikoy. Pigil ang aking hininga sa magiging sagot ni Nirvana. Pwede ba, miss? Kailangan ko kasing makarating na sa isla eh. Sorry po ha. Arkilado ko na kasi itong bangka. Kaya sa iba ka nalang sumakay. Ako lang naman ang sasabay eh. Sige na, miss. Sorry po talaga. Ang gusto ko kasi ako lang ang sakay ng bangka. Kaya maghintay ka na lang sa ibang bangka na papunta na rin sa isla. Sir, paano po? Ayaw po ni Ma'am Nirvana eh. Kaya sumabay na lang po kayo sa ibang bangka. Papaalis na rin naman ang mga yan. Biglang nagbago ang reaksyon ng muka ng lalaking si Barracuda nang hindi pumayag si Nirvana sa pakiusap nito. Pero wala akong magagawa dahil yun ang desisyon ng aking pasahero. Kaya sumakay na rin ako ng bangka at sinimulan ko ng paandarin ang makina. Habang naglalakbay kami papunta sa Isla Halina, ay paminsan-minsan akong nagtatanong kay Nirvana ng ilang bagay tungkol sa kanya. May mga personal at tungkol sa trabaho niya sa syudad. Nalaman ko na nagtatrabaho pala siya sa isang kilalang kumpanya at may magandang posisyon. Ulila na sa mga magulang at may isang kapatid. Kaya nga lang, hindi na raw niya ito ngayon kasama. Wala na siyang ibang sinabi pa. Ayaw ko rin namang magtanong pa ng iba pang personal na bagay tungkol sa kanya. Baka isipin niya pa na pakialamero na ako. Pero sa mga naging tanong ko, ay may sagot siya na talagang ikinatuwa ko. Yun ay kung dalaga pa ba siya o meron ng kasintahan. Wala pa raw siyang kasintahan at syempre, dalagang dalaga pa raw siya. Bagay na nagpalundag ng puso ko. Nang makarating na kami sa Isla Halina, ay pinili niyang mag-isa lang sa pag-iikot sa isla. Ayaw niya nang samahan ko siya. Siguro dahil kahit paano ay alam na niya ang mga lugar na maaaring puntahan. Naiwan ako sa bangka at doon ay naghintay na lamang ako ng kanyang pagbabalik. Mas matagal si Nirvana sa pag-iikot sa isla. Hindi gaya ng una niyang pagpunta roon. Wala akong magawa kundi ang maghintay dahil tiyak namang babayaran niya ako ng tama. Habang nag-aabang ako sa aking pasahero, ay isang matanda ang lumapit sa akin. Akala ko
ay may itatanong lamang siya. Subalit tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Bagay naman na aking ipinagtaka. Bakit po lolo? May kailangan po ba kayo? Mag-ingat ka, Ginoo. Dahil nakatakdang malagay sa panganib ang iyong buhay. Ho? Ano po ba sinasabi niyo, lolo? Nagpapaalala lamang ako, binata. Sino po ba kayo? Morocco ang pangalan ko. At isa ko sa ilang taon nang naninirahan dito sa isla. Dito ho kayo nakatira? Oo, sa tagun lugar dito sa isla. Pero naguguluhan po ako sa sinasabi niyo sa akin eh. Tapos pinag-iingat niyo pa ako. Dahil nakikita ko at nararamdaman ko ang paparating na panganib sa'yo. Lalo na't umahon na siya sa tubig. Sino po? Ang Berbaroka. Umahon na siya sa tubig dahil sa isang babaeng kanyang nakursunadahan. Wala siyang ibang gagawin kundi makuha yon. Dahil ang Berbaroka na mula sa angkan ng sireno at aswang ay pumipili ng babaeng magiging kaulayaw niya taon-taon. Ginagawa niya itong asawa at hindi na nakakabalik sa kanyang mundo. Kung taon-taon po ay pumipili po siya na magiging asawa, ano pong ginagawa niya sa babaeng napipili niya? Pinapatay at ginagawa niyang alay. Iba-iba ang paraan para sa kumuha ng babaeng kanyang nakukursunadahan. Paano po, lo? Ginagamit niya ang subasko para kumuha ng babaeng natitipuan mula sa mga turistang nagpupunta dito sa Isla Halina. O kaya naman ay mga babaeng nakikita niya sa dalampasigan. Basta, marami siyang kaparaanan. Marami kayong alam tungkol sa Berbaroka. Tama ka. Kaya nga kita nilapitan ay upang bigyan ka ng babala, binata. Waldo po ang pangalan ko, Lolo Morocco. Napatingin ang matandang lalaking kausap ko sa suot kong kwintas na hindi ko pala naitago sa loob ng aking suot na t-shirt. Ikaw nga. Ikaw na ngayon, binata. Ho? Ako po, Lolo Morocco? Ano po yun? Ikaw ang siyang itinadhana dahil nasa iyo ang mutya ng kabibe. Nasa iyo ang pag-asa at kaligtasan. Ang magiging tagapagligtas. Ang manunugis. Nangungulimbat. Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Pero, bigay po sa akin ng Lola Aguida ko ang kwintas na to, Lolo Morocco. Magagamit mo yan. Subalit, dapat doblihin mo ang pag-iingat mo, Waldo. Sige po. Pero naguguluhan pa rin po ako sa sinasabi niyo eh. May kinuha ang matandang lalaki sa bitbit niyang bayong. Isang maikling sibat. May magkabila ang tulis na gawa sa tanso. Ang ibinigay sa akin ni Lolo Morocco. Sapat ang sibat para hawakan ng kamay. Ba't binigyan niyo po ako ng ganito? Dahil kailangan mo yan, Waldo. Saan ko naman po ito gagamitin? Sabi ko nga sa'yo, malalagay ang buhay mo sa panganib. Kaya dapat may sandata ka. Pero, Lolo Morocco, baka kailanganin niyo po ito. Baka mahalaga po sa inyo to. Kaya kong gumawa uli niyan. Ibinibigay ko yan sa'yo para sa iyong kaligtasan. Maging sa taong malalagay din sa panganib. Sige po, kung talagang mapilit kayo, tatanggapin ko po ito. Salamat po. Hindi kasi sapat ang mutya ng kabibe para magtagumpay ka, Waldo. Mahalaga ang tamang armas laban sa Berbaroka. Basta't magtiwala ka lamang sa kakayahan mo at lagi mong lakipan ng panalangin sa bathala ang anumang pagsubok na darating sa buhay mo. Pagkatapos ng mga sinabing yon ni Lolo Morocco, ay nagpaalam na siya. Nagtataka pa rin ako sa mga nangyaring yon. Noon ko lang din nakita sa Isla Halina si Lolo Morocco. Samantalang ilang taon na rin akong nagdadala ng mga turista sa naturang isla. Ayon sa kanya,
ay naninirahan siya sa Isla Halina. Kaya lang, unang pagkakataon yun na nakita ko siya doon. Bagamat may pagtataka at pagdududa, ay itinabi ko na lang ang kakaibang sibat na bigay niya. Iginala ko ang paningin ko habang naghihintay kay Nirvana. Nahagip ng mga mata ko ang isang lalaki na tila kanina pa nakatingin sa akin. Namukaan ko siya. Teka lang, pamilyar sa akin ng lalaking yun ah. Tama, siya nga yun. Yung lalaking nagpakilalang si Barracuda na nagpupumilit na sumabay sa amin kanina. Narito na rin pala siya sa isla. Pero bakit nakatingin siya sa akin? Galit ba siya? Kakaiba kasi ang tingin sa akin ni Barracuda, kaya naisip ko na may galit siya sa akin. Hindi siguro matanggap na di ko pinayagan ang pakiusap niyang sumabay sa bangka ko. Kaya lamang, hindi pumayag si Nirvana. Kaya naman, sinunod ko lang din ang desisyon niya. Muli kong sinulyapan ang lalaking si Barracuda. Pero wala na siya sa lugar kung saan ko siya nakita kanina. Maya-maya pa ay dumating na rin si Nirvana. Oh, nandiyan ka na pala, Nirvana. Babalik na ba tayo? Oo, Waldo. Subalit nagtataka ko dahil kakaiba si Nirvana ng mga sandaling yon. Wala siyang sigla, kundi nabakas ko sa kanya ang matinding kalungkutan. Kaya nag-usisa ako sa kanya. Nirvana, may problema ba? Meron ba nangyari sa'yo? Wala naman, Waldo. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi malungkot. Bakit naman? Mukhang bigo pa rin ako. Wala pa rin akong makuha sagot sa mga tanong na nasa isipan ko na siyang dahilan kung bakit ako nagbalik dito sa Isla Halina. Ano ba yon? Baka mamaya may maitulong ako sa'yo. Salamat na lang. Pero ayokong bigyan ka pa ng problema. Tara na. Gusto ko nang umalis tayo rito. Naghanda na ako para paandarin ng bangka. Muli ay tumakbong lumapit sa amin ang lalaking natanaw ko lamang kanina, si Barracuda. Teka, sandali. Sasabay na ako sa inyo. Ikaw na naman? Oo, ako nga ulit ito. Gusto ko lang sumabay pabalik. Mamaya pa kasi mga kasama ko eh. Ma'am Nirvana, sasabay daw siya sa atin. Sige na, pasabayin mo na. Total pabalik na tayo. Baka isipin niya masama ang ugali ko. Narinig mo siguro yung sinabi ni Ma'am Nirvana. Pwede ka na rin sumabay, Brad. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Lalo na sa'yo. Magandang binibini. Inumpisahan ko ng paandarin ang makina ng bangka. Sa isang baltak ko ng tali sa motor ay agad namang gumana ito. Kaya naman, nagsimula ng gumalaw ang bangka palayo sa isla. Magkakalayo kami sa loob ng bangka. Napatingin ako kay Nirvana na hindi na maalis sa muka ang kalungkutan habang nakatingin sa malayo. Samantalang si Barracuda naman ay napapansin kong sumusulyap kay Nirvana. Nakaramdam ako ng kirot sa damdamin. Mukhang kursunada rin ito ang dalaga. Pero syempre, hindi ako papayag na maunahan niya. Kaya lang, walang sinabi sa akin si Nirvana kung babalik pa ba siya uli sa isla. Hindi ko alam kung huling pagkakataon na ba yun ng pagdalaw niya. Pero sana naman ay hindi. Yun ang sabi ng isip ko. Nagpatuloy sa pag-andar ang sinasakyan naming bangka. Kaya lamang, nang nasa kalagitnaan na naman kami ng dagat, ay tila naulit ang nangyari. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay biglang namatay ang motor ng bangka. Naku po, nalintikan na naman. Sinumpong na naman ang makina. Ano ba yan? Namatay na naman ang motor, Waldo. Bakit? Hindi ko nga alam eh. Wala naman ngayon si Pikoy. Ikaw talaga. Wala na nga rito ang kapatid mo. Mukhang gusto mo pang sisihin sa pagkamatay ng makina. Pero, may iba nga pala tayong kasama dito. Ay,
Oo nga pala. Sinasabi mo bang ako ang malas? Kaya namatay ang makina ng bangka? Uy, wala akong sinasabing ganun, Brad ha. Yun ang gusto mong palabasin, Waldo. Pero wala akong sinabi. Teka lang, parang nagagalit ka yata. Ano nga ulit ang pangalan mo? Barakuda ang pangalan niya, Nirvana. Barakuda? Hindi ka sinisisi ni Waldo. Parang yung kasi ang pinupunto niya. Pero kahit na be, di ba pwedeng magpasensya ka na lang? Isa pa, ikaw ang nakiusap na sumabay sa amin. Ayoko lang kasi na niyayabangan ako. Hindi ba pwedeng nagbibiro lang si Waldo? Masyado mo namang siniseryoso. Tumahimik na lamang ako, pero nakaramdam ako ng kasiyahan dahil ipinagtanggol ako ni Nirvana sa lalaking kasama namin sa bangka. Kaya, nag-focus na lang ako para paandarin uli ang motor ng bangka. Subalit, hirap akong mapaandar yon. Huwag mo nang pilitin paandarin yan. Dahil hindi naaandar yan. Mabibigo ka lang. Ano? Paano mo naman nasabi? Dahil ayoko. Ano ba sinasabi mo, Barakuda? Narito tayo sa gitna ng dagat, tapos sasabihin mong hindi naaandar dahil ayaw mo? Oo. Dahil hindi na kayo makakaalis dito. Lalong-lalo ka na, Nirvana. Teka nga, may kinalaman ka ba sa biglang paghinto ng motor nitong bangka? Oo. Dahil gusto kong makuha ka, Nirvana. Teka sandali. Ano ba sinasabi mo, Barakuda? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi. Pero gusto ng puso kong makasama ko ang babaeng yan. Teka lang ha, ano ka, Hilo? Hoy ikaw, Barakuda. Nagmagandang loob kaming isabay ka. Tapos, may masama ka palang balak sa akin, hayop ka. Kung ano mang pinaplano mo, Barakuda, isang malaking kalokohan yan. Dahil hindi ko rin papayagang mangyari yun. Hindi mo makukuha si Nirvana. Isa pa, narito tayo sa gitna ng dagat. Alam ko, dahil ang ilalim ng dagat, ang aking mundo. Dito ang tirahan ko. Kasabay ng mga halakhak ni Barakuda ay ang biglang pagkakaroon ng ipo-ipo sa tubig na malapit lang sa bangkang kinaroroonan namin. Ano nangyayari? Sa kasino ka ba talaga, Barakuda? Anong gagawin mo sa akin? Hindi maaari. Ikaw ba ang berbaro ka? Sa naging tanong ko na yon kay Barakuda, hindi siya sumagot, subalit malakas na halakhak ang kanyang pinakawalan. Kapwa kami na patitig ni Nirvana sa lalaking aming kaharap. Ganun na lamang ang gulat ko nang magbago ang anyo ni Barakuda. Kumapal ang balat ni Barakuda na katulad ng mga hayop na reptilya. Ang muka ay naging kagaya ng sigbin na may matatalas na ngipin. Ang katawan ay lumaki din. Kasamang lumaki ang kanyang tiyan na katulad ng sa isang palaka. Humahalakhak ang halimaw na nasa aming harapan. Anak ng putya! Ikaw nga ang berbaro ka! Anong berbaro kang sinasabi mo, Waldo? Siya ang pinuno ng mga masasamang sireno at sirena na naninirahan sa ilalim ng dagat. Ang berbarokan nasa harap natin ngayon ay mula sa pinagsamang lahi ng aswang at masamang sireno. Hindi ko na pala kailangang ipaalam sa inyo kung sino ako. Sapat na ang mga sinabi mo, Waldo. Kaya alam na rin ni Nirvana kung sino ako. Ngayon, Nirvana, wala ka na kawala. Dahil sa akin ka na. Sasama ka sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo. Sino may sabi sa'yo na makukuha mo si Nirvana? Walang maaaring humadlang sa isang berbaroka. Diyan ka nagkakamali, buteting laot ka. Dahil hindi ako papayag na makuha mo si Nirvana at isama sa iyong masamang mundo para gawing asawang alipin. Nababaliw na nga ang halimaw na yan. Isasama ako para lang asawahin at gawing alipin. Kapag ginusto ni Barakuda, yun ang dapat na mangyari. Kaya wala ka nang magagawa pa, Nirvana. Isasama na kita sa aking mundo. Biglang lumundag ang berbaroka na si Barakuda kay Nirvana.
Pilit niyang kinukuha si Nirvana upang dalhin sa tubig. Subalit nanlalaban ang dalaga para hindi siya makuha ng aswang tubig na kasama namin. Hindi ko dapat hayaan na madala ng halimaw na yon ang tanging babaeng nagpaibig sa akin. Ipaglalaban ko siya kahit na ano pa ang mangyari sa akin, kahit nabuhay ko pa ang maging kapalit. Huwag kang mag-alala, Nirvana. Hindi kita pababayaan. Lumapit ako sa kinaroroonan ng dalawa at agad kong pinakawalan ang aking malakas na suntok. Tumama yon sa katawan ng Berbaroka. Kaya lamang, tila hindi man lang ito nasaktan. Hangal! Hindi mo ko kaya. Para ka lamang sumuntok sa pader. Totoo ang sinabi ni Barakuda. Para nga akong sumuntok sa pader dahil sa tigas at kapal ng balat sa kanyang katawan. Nasaktan ang aking kamay, pero hindi pwedeng wala akong gawin. Kailangang iligtas ko si Nirvana sa kamay ni Barakuda. Dahil hadlang ako sa plano ni Barakuda na makuha niya ang dalaga, kaya nang makalingat ako ay isang malakas na suntok ang pinakawalan nito na dumapo sa aking muka. Nakaramdam ako ng pagkahilo at nahirapang tumayo kagad. Naaninag ko na sapilitang hinila ni Barakuda si Nirvana hanggang sa mahulog sila sa tubig at ganap na tangayin ng ipo-ipo patungo sa ilalim ng dagat. Ipinilig-pilig ko ang aking ulo upang kahit paano ay mawala ang nararamdaman ko na hilo. Hindi maaari ito. Tinangay na ni Barakuda si Nirvana. Napaisip ako kung ano ang dapat kong gawin. Ilalim ng tubig yun, hindi ako makakahinga sa ilalim ng dagat. Ikamamatay ko yun panigurado. Maging si Nirvana, mapapahamak siya kapag hindi siya nakahinga. Bigla kong naalala ang suot kong kwintas na kabibe. Ang sabi sa akin ni Lola Aguida, ang kwintas na suot ko ang siyang maaaring tumulong sa akin. Malamang tutulungan ako ng kabibing ito upang makahinga ako sa tubig. Kaya maaari ko sundan si Barakuda. Bago pa ako magdesisyong tumalon din sa tubig, ay kinuha ko ang sibat na ibinigay sa akin ni Lolo Morocco. Naitabi ko yon sa gamit ko na nasa bangka. Kaya kinuha ko ang sibat. Alam kong magagamit ko yung sandata laban sa Berbaroka. Nang makuha ko ang sibat, ay hinawakan ko naman ang kabibing palawit sa suot kong kwintas. Idinikit ko yon sa aking bibig, kasabay ng usal bilang paghingi ng tulong. Buo ang tiwala ko sa kabibe na may taglay na mutya na hindi nito ako pababayaan, lalo na sa pagkakataon na yon. Saka pa lang ako tumalon sa tubig. Naroon pa rin ang ipo-ipo, kaya lumangoy ako patungo roon. Bigla kong hinigop nito pailalim ng tubig dagat. Kung saan man ako dadalhin ng umiikot na tubig ay hindi ko alam. Pero ang inaasahan ko ay dadalhin ako nun sa lugar na kinaroroonan ni Nirvana. Nang nasa ilalim na ako ng dagat ay tama nga ang aking inaasahan. Normal lang ang nararamdaman ko sa ilalim ng dagat. Nagagawa kong makahinga. Hanep, hindi ako nalulunod. Malaya ako nakakahinga sa tubig. Kitang-kita ko ang ganda sa ilalim nitong dagat. Ibang-iba ang mga isdang nakikita ko. Pero nasan dito si Barakuda at si Nirvana? Saan ko sila hanapin sa lugar na ito? Habang nasa ilalim ako ng dagat at hinahanap sina Nirvana at Barakuda, ay biglang pumasok sa isip ko sina Lola Aguida at Picoy. Tiyak na lubha na silang nag-aalala sa akin. Wala pang Kuya Waldo mo, Picoy. Oo nga po, Lola Aguide. Bakit kaya hindi pa siya dumarating? Diba sabi ko sa'yo, ay puntahan mo doon sa may dalampasigan. Doon sa daukan ng mga bangka galing sa isla. Lola, doon nga po ako galing eh.
Kahit nga masama po ang katawan ko, nagpunta pa rin ako dun eh. Wala ba doon talaga, kuya ba? Wala nga po, pati nga po ang bangka niya, wala po dun eh. Anong sabi ng mga kasabahan niyang bangkero? May hinatid nga po raw na magandang babae si Kuya Waldo sa isla. Kaya lang, hindi pa daw po bumabalik. Pero dapat sa mga ganitong oras, ay nandito na siya sa bahay. Malamang nga po si Ate Nirvana po ang hinatid niya ron sa isla. Yung naikwento ko po sa inyo na magandang babae na minsan pong naisakay namin. Siguro po, nagbalik siya. Pero bakit nga ganon? Wala pa rin ang kuya mo hanggang ngayon. Hindi ko rin po alam, Lola. Ano ba naman yan? Kinakabahan na ako. Nag-aalala na ako para sa kanya. Lola, malaki na po si Kuya. Kaya alam na po nun ang gagawin niya. Sana nga, apo. Sana'y alam na alam niya ang kanyang dapat gawin. Dahil hindi ko kakayanin kapag may masamang nangyari sa kanya. Siguro po, Lola, ipagpipray ko na lang po si Kuya Waldo. Mabuti pa nga, apo. Halika. Sasamahan kita magdasal. Alam kong hindi mapapanatag si Lola Aguida hanggat hindi ako nakakauwi sa bahay namin. Kaya naman, gagawin ko talaga ang lahat ng sinabi niya at ibinili niya sa akin. Gagamitin ko ang kwintas na kabibe para hindi ako mapahamak. Siyempre, maging ang sibat na ibinigay sa akin ni Lolo Morocco ay gagamitin ko rin. Kaya kailangan ko nang makita kung nasaan si Barracuda. Dapat ko ring mailigtas si Nirvana. Hindi siya pwedeng mapahamak at gawing asawa ng Berbaroka. Ginalugad ko ang ilalim ng dagat. Pilit kong hinahanap kung nasaan sina Nirvana. Hanggang sa may mga humarang sa akin. Mga sireno na ang kulay ng kalahating isda na katawan ay kulay itim. Anak ng putya, masasamang sireno sila. Ayon sa sinabi sa akin ni Lola. Kakaiba rin sila kung tumingin sa akin. Parang galit na galit sila. Malamang mga tauhan sila ni Barracuda at inutusan para hadlangan ako. Hindi nga ako nagkamali. Dahil bago pa ako nakakilos, ay umatake na ang mga ito. Wala silang dalang anumang armas. Ang tanging gamit nila sa pakikipaglaban ay ang kanilang mga kamao at ang buntot ng isda na pinanghahampas nila sa akin. Mahusay silang lumangoy at magpaikot-ikot sa tubig. Kaya ginaya ko na lamang sila ang magpasirko-sirko sa tubig habang nakikipaglaban. Pero lamang ako sa mga itim na sirenong nakasalubong ko dahil may taglay akong sibat. Kaya ito ang ginamit ko para harapin sila. Ibinaon ko sa kanilang katawan ng sibat na aking hawak. Nagkukulay pula ang tubig dagat dahil sa mga sugat na nakukuha nila mula sa aking sibat. Tila kumakampi pa sa akin ang ibang malalaking pating dahil ang mga sirenong nasusugatan ko ay hinahabol ng mga pating kapag naaamoy ng mga ito ang kanilang mga dugo. Kaya naman, nabawasan ang mga sirenong lumapit sa akin. Natakot na ang iba sa kanila dahil kapag sila'y nasusugatan ay hindi na ako ang kanilang makakalaban, kundi ang mga mababangis na pating na sumusugod sa kanila dahil naaamoy nga ng mga ito ang kanilang dugo. Hanggang dyan lang pala kayo eh! Mga duwag na sireno! Mga mababangis na pating lang pala ang katapat nyo. Tama lang sa inyo yan! Nagpatuloy ako sa paghahanap kina Nirvana at Barracuda hanggang sa matagpuan ko rin sila. Nasa lugar sila na tila kaharian sa ilalim ng dagat. Nakaupo sa isang upuang bato si Barracuda na para bang hari. Subalit may naging pagbabago na sa kanya. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay namamalaging katulad ng isang sigbin. Samantalang ang kalahati naman ng katawan niya pababa ay gaya na ng isang isda, ng isang sireno. Nagkaroon na rin siya ng buntot ng isda na kulay itim.
habang si Nirvana ay nasa isang lugar kung saan ay natatalian ng halamang dagat. Maraming mga malalaking bato ang naroon, kaya doon ako nagkubli upang hindi nila ako makita. Napakahayop mo. Demonyo ka talaga, Barakuda. Tinangay mo pa si Nirvana. Sa dami na magiging karibal ko sa kanya, bakit ikaw pa nahalimaw? Hayop ka. Teka, nakapagtataka na nakakainga rin sa tubig si Nirvana. Paano nangyari yun? May kapangyarihan din ba siya? Baka may kabibi rin siya na gaya ng kabibing meron ako. Malamang kagagawan yun ni Barakuda para hindi siya malunod. Palaisipan yun sa akin. Pero ipinagpapasalamat ko rin dahil nakakahinga si Nirvana sa ilalim ng dagat. Ibig lang sabihin nun, walang masamang mangyayari sa kanya. Pero dapat ko siyang iligtas. Hindi ko dapat hayaan maging asawa siya ni Barakuda at maging alipin paglaon. Dahil kung merong mapapangasawa at mamahalin si Nirvana, ako lang yun at wala nang iba. Para sa akin lang siya. Yun ang isinisigaw ng isip at puso ko. Mula sa aking kinaroroonan ay tanaw na tanaw ko si Nirvana. Tila may nag-utos kay Nirvana na tumingin sa lugar kung nasaan ako naroroon. Kaya naman nakita niya ako. Wari nagkaroon siya ng pag-asa nang makita ko. Napansin naman ni Barakuda na may tinatanaw si Nirvana. Anong tinitignan-tignan mo, Nirvana? Wala, Barakuda. Wala akong tinitingnan. Nararamdaman kong may nakita ka na hindi ko nakita. Sino ba yun? Wala, sabi. At pakiusap ko sa'yo. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Ibalik mo na ako sa bangka ni Waldo. Sige na naman. Paawa ka sa akin. Ayokong babanggitin mo ang pangalan ng lalaking yun. Ayokong marinig ang pangalan niya dito sa kaharian ko. Pero bakit? Ano bang kinagagalit mo kay Waldo? Hadlang siya sa aking plano. Pinakailaman niya ang hangarin kong maging aking ka. Kursunada ka rin niya. Baliw ka, Barakuda! Baliw ka, baliw! Hindi ako iibig sa isang katulad mo. Kahit na ano pang mangyari sa akin. Ayaw mo bang maging reyna dito sa aking kaharian? Para ano? Para pagkatapos mo makuha ang gusto mo at pagsawaan ako, ay papatayin at gagawin pagkain ng mga halimaw na narito sa ilalim ng dagat. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Ang totoo, Nirvana, may nilalang na akong nakuha na katulad mo. Maganda rin, kaakit-akit, at halos katulad mo. Katulad ko? Ibig mong sabihin kamukha ko? Oo, at kasing tapag mo rin siya. Si Ivana? Si Ivana? Siya ba ang tinutukoy mo? Tama, siya nga. Siya ang babaeng sinasabi ko sa'yo. Nasaan siya? Nasaan siya? Ilabas mo siya! Bakit mo hinahanap ang nilalang na matagal nang wala? Pinatay mo siya? Ayop ka! Pinatay mo siyang demonyo ka! Ikaw ang dahilan nang hindi niya napag-uwi sa amin! Teka, sandali. Kilala mo siya? Oo! Kilalang-kilala ko siya! Dahil kakambal ko siya! Siya ang kapatid ko nawawala na matagal ko nang hinahanap. Kaya ako nagpunta sa Isla Halina upang alamin ang tunay na nangyari sa kanya. Ngayon, alam ko na ang katotohanan tungkol sa kanya. Demonyo kang hayop ka!
Ikaw pala ang dahilan, hayop ka! Ikaw ang pumatay sa kakambal ko! Tignan mo nga naman. Kakambal ka pa na niya. Kaya pala kasing ganda mo siya. Iba ang pang-akit yung taglay dahil pareho yung nakuha ang loob ko at paghanga ko. Kaya pareho ko kayong matitikman. Ulol ka ba? Anong sinasabi mo? Hindi ako papayag na ako naman na maging biktima mo. Dahil may paglalagyan ka, barakuda! Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Wala pang nilalang na maaaring pumantay sa kapangyarihan ko. Kaya walang sino man ang maaaring tumapos sa akin. Yun ang akala mo. Kung ang sinasabi mo ay ang lalaking kasama mo sa bangka, kahangalan yun. Dahil hindi siya maaaring makarating dito sa aking daigdig. Hanggang ibabaw lang siya ng tubig. Dahil dun sa lupa ang kanyang mundo. Mamamatay siya sa pagkalunod kapag nagpunta siya rito. Mula sa aking kinaroroonan, ay nakagawa ko ng paraan upang makalapit sa kanila. Kaya, dinig na dinig ko ang kanilang naging pag-uusap. Doon ko rin naintindihan si Nirvana kung bakit siya ilang ulit na bumalik sa Isla Halina dahil nais niyang alamin ang tunay na nangyari sa kanyang kakambal. Hindi na pala ito nakabalik nang magtungo sa isla. Si Barakuda, siya ang may kagagawan. Naging biktima ng kasamaan ng Berbaroka ang kapatid o kakambal ni Nirvana. Gusto niyang maipagiganti ito. Kaya ngayon, dalawa kami na magbibigay ng katarungan sa sinapit ng kapatid ni Nirvana. Tutulungan ko siya para makapaghiganti. Dahil ang mata ni Nirvana ay nakatuon sa akin, kaya naman sinundan ni Barakuda ng tingin yun. Kaya nakita rin niya ako. Ang hayop na yun! Nandito siya! Paano siya nakarating dito? Nagngit-ngit sa galit si Barakuda na biglang napatayo sa kanyang pagkakaupo. Samantalang nagmamadali naman akong humanap ng batong mapagkukublian. Narinig ko pa ang isinigaw nito. Mga kawal na sireno! Hanapin niyo ang nilalang na tangalupa! Dakpin siya at iharap sa akin! Bilisan niyo! Alam kong hindi ako malulunod sa tubig dahil sa mutya ng kabibe. Pero mahihirapan akong magtago. Hindi ko rin alam ang pasikot-sikot sa lugar na yon. Kaya naman, nakaramdam ako ng pagkataranta sa dapat kong gawin. Mahirap mapagtaguan at matakasan ang mga sireno na hahanap sa akin. Kaya wala akong magagawa kundi makipagsabayan sa kanila at harapin ang mga ito gamit ang sibat. Humanap ako ng mapagkukublian, subalit magiging pansamantala lamang yon. Ano kayang dapat kong gawin? Dahil tiyak na makikita nila ako rito sa aking pinagtataguan. Kailangan makagawa ako ng paraan upang makalagan si Nirvana mula sa pagkakagapos nito. Dapat ko siyang maitakas, kundi magtatagumpay si Barakuda para gawing asawa at alipin siya. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Kaya, hindi ako makakapayag na mapunta lang siya sa isang halimaw. Kaya kahit buhay ko ng pagkakataong yon, ay handa kong itaya para iligtas siya. Nag-iisip ako ng paraan kung paano makakalapit sa kinaroroonan ng babaeng natutunan ko ng mahalin. Hanggang sa may biglang lumapit sa akin na isang batang sereno. Lumalangoy siya papalapit sa akin. Tagalupa! Tagalupa, umalis ka na rito! Teka, sino ka? Ako si Bisugo, anak ng sirenong puti. Kailangan ka nang umalis dito. Maraming itim na sirenong humanap sa'yo. Papatayin ka nila dahil sa utos yun ni Barakuda. Hindi ako maaaring umalis dito na hindi ko kasama ang kaibigan ko. Anong sabi mo? May kaibigan ka rito? Oo, batang sireno. Isang magandang babaeng naroon kay Barakuda. Kailangang isama ko siya sa akin pag-alis. Masama si Barakuda. Demonyo siya. Oo, tama ka. Talagang masama siyang nilalang.
Gusto nga naming mawala na siya, pero makapangyarihan siya. Ginagawa niyang alipin kaming mga puting sireno at sirena. Palibasa, may laing aswang siya, kaya ubod ng sama. Kaya naman, gusto ko na rin tapusin ang ginagawa niyang pagpapahirap sa inyo. Tutulungan mo kami, Tagalupa. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para makalaga ng kaibigan mo. Makakalapit ako sa kanya. Talaga, Batang Sireno? Magagawa mo yun? Oo, Tagalupa. Sige, maghintay ka lang at lalapit ako sa kanya. Nang makaalis na ang mabait na Batang Sireno na lumapit sa akin, saka namang pagdating ng mga kawal na sirenong itim at umatake sa akin. Sa pamamagitan ng taglay kong mutya ng kabibe at ng armas na sibat, hinarap ko ang mga masasamang nilalang. Naging madali para sa akin na talunin ang mga sirenong itim. Kaya nagkaroon na ako ng pagkakataon upang puntahan si Nirvana. Nakita kong nakalapit na sa kanya si Bisugo at nagawa nitong kalagan sa pagkakatali. Natutulog si Barakuda ng mga sandaling yon, kaya malayang nakalapit ang Batang Sireno. Subalit nang papatakas na sila, ay saka ito nagising. Anong ginagawa mo, paslit ka, Sireno? Sino ka? Para kalagaan ang babaeng yan? Sino nag-utos sa'yo? Wala po, Barakuda. Anong wala ang sinasabi mo? Siguro, inutusan ka ng lalaking kaibigan ni Nirvana, no? Wala siyang alam, Barakuda. Sadyang mabait lang ang Batang Sireno at gusto niya akong tulungan. Hindi ko gusto ang kanyang ginawa. Ginalit niya ako. Kaya dapat siyang parusahan. Gamit ni Barakuda ang kanyang buntot at ipinalo yun sa Batang Sireno. Sa lakas ng pagkakapalo ay tumalsik ito at tumama sa malaking bato. Agad naman siyang tinulungan ni Nirvana. Hindi muna ako lumapit. Naghintay ako ng susunod na mangyayari. Saksakan ka talaga ng sama. Talagang halimaw ka. Wala akong pakialam kahit ano pa sabihin mo. Pero isa lang ang natitiyak ko. Hindi ka makakaalis dito dahil matutulad ka sa iyong kakambal. Dahil akin ka lang. Akin ka lang! Maya-maya pa, biglang sumugod si Barakuda kay Nirvana. Niyakap niya ito at hinalikan. Diring-diri naman ang dalaga sa ginawa ng halimaw. Samantalang walang magawa ang Batang Sireno kundi ang umiyak sa isang tabi dahil nasaktan ito. Hindi ko na kayang palagpasin pa ang nakikita kong yon, kaya lumantad na ako mula sa aking pinagkukublian at sinugod si Barakuda. Walang niya ang butete ka! Ako ang harapin mo! Hindi mo na nirespeto si Nirvana! Nagpakita ka rin! Ang lakas ng loob mo sumugod! Ano bang kaya mong gawin? Wala ka na ron! Bakit ko sasabihin sa'yo? Isang nilalang na taga-ibabaw ng lupa ang gustong tumapos sa akin. Oo, at mangyayari talaga yon. Isang kakangalan. Nagsasayang ka lang ng panahon mo. Walang maaaring tumapos sa isang berbaroka. Yun ang akala mo! Mga alagad ko, Sireno, nasan kayo? Magsilapit kayo dito at bigyan ng leksyon ang lalaking taga-ibabaw ng lupa. Walang tutulong sa'yo, Barakuda, dahil takot na sila. Ikaw? Kinatatakutan nila? Nagpapatawa ka ba? Hindi. Gusto mo ba talaga subukan ng kakayahan ko? Bago pa ako nakakilos, ay nagpaikot-ikot sa tubig ang berbaroka. Gamit ang kanyang buntot, ay paulit-ulit niyang ipinalo yun sa akin. Subalit, nagawa kong iwasan. Mag-ingat ka, Waldo. Huwag kang papadaig sa halimaw na yan. Kailangan niya magbayad sa ginawa niya sa kakambal ko. Sapat na ang narinig kong boses ni Nirvana at ang suportang ipinapakita niya sa akin para lalong lumakas ang loob ko. Sige, lumapit ka sa akin, Barakuda, para makita mo na kung ano ang hinahanap mo. Matapang at mayabang, ha? Nagpaikot-ikot si Barakuda. Umaalimbukay ang tubig at unti-unting lumabo yun. Ginawa niya yon para mahirapan akong makakita. Pero naririnig ko ang kanyang malakas
na halakhak. Ano to? Hindi ko siya makita. Tignan natin ngayon kung hanggang saan ang kayabangan mo. Bigla kong naisip ang suot kong kwintas. Ito ang tanging makakatulong sa akin. Hinawakan ko yun at binulungan. Sa isang iglap lang, nagliwanag ang kwintas. Sapat na liwanag na upang makita ko ang ilalim ng tubig. Kaya malinaw kong nakita ang kinaroroonan ni Barracuda. Hawak niya si Nirvana habang nagpupumiglas na makaalpas kay Barracuda. Talagang napakahayop niya. Ayaw niyang tantanan si Nirvana. Nakaramdam na ako ng matinding galit sa kanyang ginawa. Kaya mahigpit kong hinawakan ang dala kong sibat. Sumisid ako ng mabilis papalapit kay Barracuda. Buong lakas kong itinapon sa kanyang buntot ang hawak kong sibat. Sabay hila ko dito. Kaya nagdulot yon ng malaking sugat. Walang hiya ka! Sinugatan mo ko! Puro ka lang palayabang eh. Duwag ka naman pala sa sugat. Tagalupa! Sige pa! Sugatan mo pa siya! Damihan mo pa ang kanyang sugat! Narinig ko ang sigaw na yun ni Bisugo. Naisip ko na may dahilan kung bakit ganun ang sigaw ng batang Sereno. Kaya sinunod ko siya. Dahil ininda ni Barracuda ang sugat na likha ng aking sibat, kaya muli akong sumugod sa kanya. Subalit lumaban siya ng sabayan, gamit ang kanyang matutulis na pangil at mga kuko sa kamay. Inatake niya rin ako. Ganap na kaming nagpambuno. Nagpaikot-ikot kami sa tubig. Nagagawa rin niya akong sugatan, subalit mas marami akong nalikang sugat sa kanya. Dahil paulit-ulit kong naitutusok sa katawan niya ang hawak kong sibat habang nagpapambuno kami. Nagdulot yun ng maraming sugat. Maraming dugo ang lumabas sa katawan niya. Nang humalo ang dugo ni Barracuda sa tubig, ay nagmamadali kaming nilapitan ni Bisugo. Tagalupa! Umalis na kayo rito! Bilisan nyo! Isama mo na ang kaibigan mo! Pero, paano ka Bisugo? Huwag niyo na akong alalahanin! Madali ako makakapagtago kapag dumating sila! Teka! Sino ba ang darating? Ang mababangis na tigring pating! Tiyak! Naamoy na nila ang kumalat na dugo ni Barracuda! Kaya wala na siyang kawala ngayon! Sige na, iwan niyo na ako! Ako na ang bahala sa sarili ko! Wala mangyayaring masama sa akin! Sige na, umalis na kayo! Tinunod namin ang sinabi ng batang Sereno. Hinawakan ko ang kamay ni Nirvana at nagmamadali na kaming lumayo ng lugar na yon. Habang papalayo kami, ay may nakita kaming grupo ng mga malalaking isda. Mga pating! Sila yung tigring pating na sinasabi ng batang Sereno. Patungo sila sa pinanggalingan natin. Tama si Bisugo. Ang mga pating na yan ang tatapos kay Barracuda. Marahil hindi sakop ng kanyang kapangyarihan ang mga tigring pating. Ganun na nga. Habang papalayo kami, ay narinig namin ang tila malakas na sigaw. Napalingon kami ni Nirvana sa pinagmumulan ng sigaw. Kaya lang, wala na kaming matanaw, kundi ganap nang lumabo ang tubig at nagkulay dugo na ito. Nangyari na marahil ang sinabi ni Bisugo. Inatake na si Barracuda ng mga tigring pating na siyang katapusan na rin ng kanyang kasamaan. Kaya lamang, hindi namin alam kung saan kami patungo upang ganap ng makaalis sa lugar na yon nang bigla namang dumating si Bisugo. Wala nang hambog na si Barracuda. Tinapos na siya ng grupo ng mga rebelding tigring pating. Isdang kasamaan niya. Tama lang yun sa kanya. Bisugo, hindi namin alam kung saan kami dapat lumabas patungo sa ibabaw ng tubig eh. Hali kayo, sumunod kayo sa akin. Ihatid ko kayo sa bukana patungo sa ibabaw ng dagat. Nagmagandang loob ang batang Sereno na naging kaibigan ko. Inihatid niya kami patungo sa ibabaw ng tubig dagat. Nang makarating kami ron, ay ganun na lamang ang pagtataka ko dahil malapit yun sa aming bangka. Halos hindi lumayo ang bangka at namalagi ito sa gitna ng dagat. Humawak kami sa katig at tinulungan ko si Nirvana na makaakyat at saka lumipat sa loob ng bangka. Nang pareho na kaming nakasakay, ay pinaandar ko na ang makina ng motor. Kaya agad rin kaming nakarating sa dalampasigan. Naroon at naghihintay sina Lola Aguida at Tikoy
nang dumaong ang aming sinasakyan. Diyos ko, salamat naman at nakabalik kayo ng ligtas. Kuya, ano nangyari sa inyo ni Ate Nirvana? Mahabang kwento, Pikoy. Ang importante ay ligtas kami ni Nirvana. Nabigyan na rin niya ng katarungan ng kanyang kakambal na naging biktima ni Barakuda. Ika kuya, ano ba sinasabi mo? Saka ko na lang ikikwento sa'yo. Maraming salamat, Waldo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Babalik ka na ba ng syudad, Nirvana? Oo, pero huwag kang mag-alala. Kahit tapos na sadya ko dito sa isla, dahil alam ko na ang totoong nangyari sa kakambal ko, may bagong rason naman para muli akong bumisita rito. At dahil yun sa'yo. Ayos! Nakarami ka talaga ng pogi points, kuya. Babalik si Ate Nirvana dahil sa'yo. Dahil alam kong meron akong dapat na balikan. Lumukso ang puso ko at namutawi sa labi ko ang malaking ngiti. Bago pa kayo naggabi, mabuti pa idaog nyo na ang bangka at nang makauwi na tayo kasama si Nirvana para makarating na rin siya sa bahay natin. Para pagbalik niya rito, ay alam niya na yung puntahan. Tama ka dun, Lola Agwida. Pagkatapos naming maidaong ng maayos ang bangka, ay nauna nang naglakad sina Lola Agwida at Pikoy. Sumunod kami ni Nirvana. Habang naglalakad, ay hinawakan ko ang kanyang kamay. Gumanti ang pagkakahawak niya at mahigpit yun. Hindi ko na kailangan magtanong pa kung anong nararamdaman niya para sa akin. Sapat na ang mahigpit niyang hawak sa kamay ko upang matiyak ang damdamin niya na gaya ng nararamdaman ko para sa kanya. Walang iba kundi pag-ibig. Sadyang may mga bagay at pangyayaring mahirap ipaliwanag at maunawaan. Dahil sa buhay natin, may mga hiwagang hindi natin inaasahan, subalit nangyayari. Maging sa pinakamahirap mang sitwasyon ng buhay, ay nagkakaroon pa rin ng puwang ang tunay na pagmamahalan upang magbigay saya at inspirasyon sa atin.